tatalakayin natin kung paano pumili ng isang niche. So kung isa kang content creator na gusto ng kahit papano magkaroon ng success sa paggawa ng content sa YouTube or sa Facebook, kailangan mong pumili ng niche. Pag-uusapan natin kung ano ba ang isang niche. Pag-uusapan natin kung bakit kailangan pumili ng niche. Ang tanong kasi ng marami sa content creation, bakit pa kailangan pumili ng niche? Hindi ba pwede na lahat na lang i-content ko, lahat na lang ng topics, gumawa lang ako ng mga random na channel, kung ano-ano yung mga ipopost ko sa channel ko, wala nang niche-niche. Ang tanong nila, bakit pa kailangan ng niche? Kung pwede ko namang gawin kahit anong topic yung gusto ko. So ano ba tong niche na to at bakit natin yan kailangan? So sa ngayon, sa mundo ng YouTube ngayon, sa landscape ng content creation, kailangan mo talaga ng niche. Kailangan mo ng target market, kailangan mo ng target audience. Kahit sa business, kailangan yan para bumaba yung risk at tumaas yung success. Kung gusto mong tumaas yung percentage na magsasucess yung channel mo o yung Facebook page mo, kailangan mo talaga ng niche market. Hindi mo talaga pwedeng gawin lahat. Ayun na nga yung mindset natin. Yung mindset natin, gusto nating gawin lahat. Gusto nating gawin lahat sa YouTube, gusto nating gawin lahat ng content. Halimbawa, gusto mo ng music, gusto mo rin gumawa ng mga pranks, cooking videos, tutorials, educational channel, gusto mong gumawa ng mga content katulad nung kay Mr. Beast. Sa totoo lang, pwede mong gawin lahat yon. Ang limitasyon lang nun ay yung resources mo at yung energy mo para magawa yon. Kasi isang tao ka lang, hindi ka naman media production. Kung gusto mo lumaban do sa mga malalaking production companies na nasa YouTube na, gusto mo lumaban do sa mga artista na nasa YouTube na, doon sa mga malalaking vloggers, kagaya ni Kong, kagaya nila V, sa mga streamers, para makalaban ka doon sa landscape na yon. Kailangan mag-focus ka doon sa isang niche na gusto mo. Mamaya pag-usapan natin yung mga niche na meron siyang audience, mga audience na pwede mong i-convert sa pera or sa business. Okay, so paano ko gagawin yon? Dahil marami nang sumisikat sa YouTube, marami nang sumisikat sa Facebook, ang dadami ng mga views nila. Ako wala pa naman akong views. Magsisimula pa lang ako ng sarili kong channel. Paano ko mapapagrow yung channel ko? Katulad dun sa kanila. Ang pinakamadaling paraan ay pumili ka ng isang niche. Bawat topic at bawat interest, sabihin na nating interest, ay meron niyang mga audience. So, for example, itong education channel natin. So, itong education, meron siyang certain niche. Meron nanonood dito ng mga tao na gusto matuto. So, halimbawa, meron tayong freelancing niche. YouTube channel, Facebook page na dedicated talaga para sa freelancing. Ang manonood doon, yung mga tao na gusto matuto mag-freelance. So, halimbawa niyan, paano kumuha ng client, paano gumawa ng resume, paano makipag-usap sa client, paano ko English yung salita ng client, tas gumawa ka ng mga content para doon. Kahit paano, merong mga audience na manonood sa'yo. So, halimbawa, ang topic mo or niche market mo ay mga may hilig sa basketball. So, gagawa ka ng content tungkol dun sa mga players ng basketball, tungkol dun sa basketball game, kung bakit madaya yung ganitong rule ng basketball, kung bakit hindi foul yung ganitong move sa basketball. Lahat yon gawan mo ng content. Halimbawa, ang napili mong content ay basketball. Sigurado merong 100, 500, 1,000 na manonood nun. So, yun yung example ng mga niche. Hindi lahat ng tao interesting ang buhay. So, halimbawa natin yung mga vlogging channels. Hindi lahat ng tao interesting yung buhay. At hindi lahat ng tao interesting yung personality. So, paano mo gagawing interesting yung vlog mo? Pwede ka rin maging interesting nang hindi ka nagva-vlog. Pwede kang magkwento lang, magsabi ng storya. Pwede kang magturo. Pwede kang mag-entertain. Pwede ka rin maglabas ng video na wala ka doon. Wala yung mukha mo doon. Boses mo lang yun nandun. Pwede rin po yun. Papasok pa rin yun sa isang niche market. So, halimbawa, magaling ka magluto. Magluto ka ng sinigang, magluto ka ng leche flan, magluto ka ng lechon, merong manonood nun kasi nasa niche market siya ng cooking. Bale, yun yung idea ng niche. Alam na natin na dapat tayong pumili ng niche dahil kailangan natin ng initial audience. Kailangan merong sure na manonood. Sa isang niche, kailangan makita mo yung landscape ng niche na yun. So, halimbawa, basketball niche. Tignan mo yung mga personality doon, tignan mo yung mga vloggers doon, kung ano yung mga ginagawa nila. Bago ka lumaban sa isang market, kailangan mo muna ng strategy. Kailangan bago ka lumaban sa isang niche, kailangan sure ka na makakalaban ka doon. At gusto mo yung niche na yon. Kasi kung hindi mo gusto yung niche na yon, hindi mo gusto yung topic na yon, at hindi mo sure na makakalaban ka dun sa topic na yon, ma-outviewed ka ng mga competition. Yung mga competition mo kasi, nandiyan na yun sa YouTube, established na yan, nandiyan na yun sa YouTube. Kasi ikaw, papasok ka pa lang sa YouTube, papasok ka pa lang sa content creation. Para makapasok ka dun sa channel na yon, dapat yung mga personality na makikita mo dun, dapat lahat yon kahit papaano, may laban ka doon. O yung skills mo, may laban doon sa kanila. So, halimbawa, cooking niche. Alam mo, kaya mo rin gawin yung ginagawa ni
Ninong Rai. Alam mo rin na kaya mong gawin yung ginagawa ni Chef RV. Kahit papaano, yung skills mo, kaparehas lang nun sa kanila. O pwede ka pang maglagay ng ibang flavor na sa'yo talaga. Angkinin mo na sa'yo talaga yung cooking style na yun. Halimbawa, meron kang secret recipe sa pagluluto ng steak na hindi alam ni Ninong Rai. So, napapanood mo naman si Ninong Rai, si Chef RV, si Erwan, yung mga nagluluto dun sa YouTube space, napapanood mo yon. Dito sa niche na to, alam mo na meron kang secret recipe na hindi pa na-vlog ni Erwan, hindi pa na-vlog ni Ninong Rai. Doon sa niche na yon, pwede kang pumasok. Gusto mo rin naman ng cooking, gusto mo rin magluto, gusto mo rin i-share yung mga recipe mo. So, halimbawa, chef ka, gusto mo mag-content, crew ka sa isang restaurant. Depende sa tao, depende sa niche or expertise mo kung paano ka pipili ng sarili mong niche market. So, ang isang malaking pagkakamali ng mga tao na papasok sa YouTube, papasok sa Facebook, yung lahat itatopic nila. Lahat ng klase, iba-ibang topic, random yung conversation. Meron tutorial video, susunod na video, entertainment video, susunod na video, prank, susunod na video, cooking, yung susunod na video, travel vlogs, yung susunod na video, story time, yung susunod na video, puro animals yung ipapakita. Hindi po gumagana yon. Hindi po gumagana yon sa landscape ng YouTube or Facebook. Bakit ko nasabi na hindi gumagana yon? May paraan para gumana yon. Para gumana yon, kailangan maging isa kang media company. Kailangan sobrang daming video ang ilalabas mo per day. Para gumana yon sa channel mo, halimbawa gagawa ka ng ganun channel na puro random. Ang example niyan, yung Tasty, yung life hacks. So, halimbawa yung mga life hacks videos. Sobrang random ng mga content nila kung ano yung mga content nila. Pero yung mga video na yon, covered nila lahat ng niche. Pwede mo makita dun sa YouTube video nila, sa Facebook video nila na meron silang niluluto, kung ano-ano yung ginagawa nilang life hacks. Meron silang mga makeup tutorials, makeups. Paminsan-minsan gumagawa sila ng pranks, paminsan-minsan nagawa sila ng interviews, paminsan-minsan nagawa sila ng vlogs. Pwede mong gawin yon kung sobrang dami ng content na ilalabas mo araw-araw or minu-minuto, kada segundo, kada oras, meron kang content na nilalabas. Pwede mong gawin yon kung kaya mong gawin yon. Siyempre, kaya nila nagagawa yon kasi alam na nila yung algorithm ng Facebook, alam na nila yung algorithm ng YouTube, kaya nagagawa nila yun at meron silang production team. Kaya nagagawa rin nila na random yung content nila. Kung mapansin nyo, wala silang niche. Yung mga channels na yon, yung mga examples ng mga channels na yon, malalaki yung production nila. Kung makikita nyo, sobrang dami rin ng mga views ng mga yon. Alam na rin nila, na practice na rin nila yung algorithm. Kaya sila nagkaroon ng success doon sa mga random videos nila, doon sa generalized type ng content nila. Kahit doon sa mga random videos na yon, nag-umpisa pa rin sila sa isang niche market. So, halimbawa itong life hacks market, yung life hacks, mga life hacks content, nagkaroon na rin sila ng mga cooking content, nagkaroon na rin sila ng mga pranks content. Pero nag-umpisa yon sa isang niche market lang din. O iba-backtrack nyo lahat ng YouTube channel na naging successful, nagkaroon lang din sila ng isang niche market. Yung perang kinita nila doon sa niche market na yon, nire-invest nila tapos nag-expand na sila ng malaki, naging parang content farm na sila. So ito talaga, kailangan mo talaga ng isang niche. Lalo na ngayon, sobrang daming content creators sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, short form content, long form content, sobrang dami ng content creators. So alam ko talaga, meron kang skill. Bawat isa sa atin, meron tayong skill, meron tayong market na pwedeng pasukin sa mundo ng content creation. At sa tingin ko naman, lahat ng market, meron dyang pera or meron dyang monetization. Magbibigay ako ng mga example markets kung saan ka pwedeng pumasok, kung ano yung expertise mo ngayon. Na-explain ko muna para maintindihan nyo yung niche market dito sa content creation. Dito sa YouTube at Facebook, meron tinatawag na CPM o RPM. Parang rate per minute or cost per 1,000 views, cost per 1 minute video, cost per 1,000 views. Binabayaran ka ng YouTube or Facebook para sa 1 minute video, 3 second video view, cost per 1,000 views, cost per 1 million views, meron mga ganon. Sa bawat niche, entertainment niche man yan, information niche man yan, bawat video ng YouTube at Facebook, merong CPM o RPM. Merong cost per million views, merong cost per 1,000 views. Dumidepende yung mga videos dun sa kung gaano kataas yung CPM or RPM. Halimbawa, pumili ka ng isang niche. Depende dun sa audience ng niche mo or kung saan nakatira yung mga audience ng niche mo, kung gaano kalaki yung kikitain mo dun sa isang video. So, halimbawa, English yung language ng video mo. So, meron tayong Tagalog or English o kung ano mang language yung video mo. Yung Tagalog video na in-upload mo sa YouTube or Facebook, yung CPM or RPM ng video na yon, cost per 1,000 views or million views, sabihin na lang natin na revenue, yung sasahurin mo doon sa isang video na yon,
kung Tagalog yung language ng video na yon, mas mababa kaysa dun sa English yung video mo. So bakit ganon? Depende sa country or region yung CPM ng mga videos mo. Kung gaano kalaki yung sweldo ng video or ng channel, depende yan sa niche. Kung ang niche market mo, English speaking or mga Americans or mga British, kung English speaking yung mga audience mo, so halimbawa may skill ka sa English, marunong ka magsalita ng English, marunong ka mag-create ng content sa English, kahit Pinoy ka, marunong ka mag-English, pwede mong gamitin yung advantage na to para mag-serve dun sa English-speaking countries. Kasi mas malaki yung kikitain mo sa mga American audiences, sa mga European audiences, kaysa sa mga Filipino audiences. Kahit sabihin na natin malaki yung diferensya ng mga Pinoy dun sa English-speaking countries, ganun din naman, kikita ka rin naman dito sa Pilipinas. Kaso kailangan mo lang ng maraming views. Yun lang, maraming views. Pero dun sa Amerika, kung dun ka naka-based, din yung country mo, at Pinoy ka, nag-i-English ka, okay na gumawa ka ng content at i-align mo yung niche mo dun sa English-speaking na mga audiences. So yun yung CPM natin, cost per million views, cost per 1,000 views. Yung overview niya sa mga audiences natin sa iba't ibang location. Geographically yan, sa iba't ibang location. Sa iba't ibang bansa na rin. Sa iba-ibang location, iba-ibang bansa, iba-iba yung sweldo ng YouTube. Hindi yan pare-parehas. Pwede nyo rin yan magamit yung idea na yan kung pipili kayo ng sarili nyong niche. Sunod naman yung revenue or depende sa age group ng mga audience mo. So, kung pipili ka ng niche, suggestion ko, pumili ka ng niche na hindi masyadong pambata. Although may mga pambatang audiences, kagaya ng mga Cocomelon, mga cartoons, pwede kang gumawa ng content na cartoons. Ang audience mo mga bata. Sobrang daming views nung mga Cocomelon, yung mga channels na cartoons na para sa bata. Maraming views yun. Pero maliit lang yung RPM niya. Maliit lang yung sasweldohin mo dun sa per video ng mga ganong content. Ang suggestion ko na targetin nyo na mga audience, yung mga age group na mga working class. Nahati yung mga audience sa mga niche sa age group at dun sa nagtatrabaho at sa hindi nagtatrabaho. So kung yung age group niya, 1-year-old hanggang 18 years old, siguro wala pa mga trabaho yung mga yan. Yung 18 years old, siguro may mga trabaho na yun, yung mga 17, 16, siguro may mga part-time job na yun. Pero yung mga working class talaga, nasa age group yan ng 18, 19, 20, 21, 22, hanggang, sabihin na natin hanggang 40. Yan, mga working class yan, mga nagtatrabaho yan. Yung mga video na kinreate mo para sa kanila, para sa mga audience na yon, yung audience class na yon, halimbawa yung niche market mo nandun sa mga working class. Sobrang taas ng mga CPM na yon. Sobrang taas ng revenue ng mga video na makikreate para dun sa age bracket na yon. Kahit ba Tagalog speaking siya, nandito siya sa Pilipinas, kahit na anong geography, kahit na anong lugar, okay na targetin mo yung mga working class na age group, yung age bracket na yon. So halimbawa na lang ng niche na tinatarget yung mga age group na yon, yung investing. So karamihan sa mga nagtatrabaho ngayon, working class, yung age group, mahilig sila mag-invest. Kasi nagtatrabaho sila, kailangan nila ng vessel para paramihin pa yung mga naipon nila. Kung gagawa ka ng group about investment, Bitcoin, mga NFT, gustong-gusto nila yon, yung mga content na ganun. Ang nangyayari, maraming marketing budget. Yung mga advertisers na bumubuhay sa YouTube, bumubuhay sa Facebook, yung mga advertisers na yon, yun din yung tinatarget. Sila yung mga tao na may pera talaga. Sila yung may pera. Yung mga working class na mga tao. So yung age group na yon, yung 18 to 25 years old, 18 to 40 years old, yung mga tao na yun, tinatarget din sila ng mga advertisers. So alam nyo naman yung mga advertisers, yun yung lumalabas na ads sa kalagitnaan ng video nyo. Sila yung nagbabayad doon. Sila yung parang sponsor nyo na dun sa YouTube video nyo or yung Facebook video nyo. Hanapin nyo lang yung niche na pinaka-profitable para sa inyo. Ito nga yung recommended kong niche. I-target nyo yung age bracket na yon, yung mga working class na mga tao, dahil yun din yung tinatarget ng mga advertisers. So mas maraming ganon, mas mataas din yung CPM nyo. Mas mataas din yung revenue nyo. Para silang nagbibid sila dun sa slot na yon. Sa slot na maipalabas sila dun sa YouTube channel nyo, dun sa YouTube video nyo. Nag-aaway sila, nagbibidding sila, nagpapataasan sila ng value para makasingit lang ng konting ads dun sa
YouTube channel mo o YouTube video mo. At nire-recommend ko rin, mag-brainstorm kayo ng mga niche na yung interest ng mga nasa age bracket na yon. Dun sa space na yan, dun sa pataasan ng CPM o RPM sa mga videos, depende yung taas ng revenue ng video nyo dun sa target market nyo. Kung gaano kataas yung sweldo ng target market audience nyo. Ang tinatarget nyong market ay yung mga nagluluto. Depende yung CPM nyo, depende dun sa sweldo ng mga crew or ng chef. Ganun nyo siya dapat tignan. So yung content nyo naman, halimbawa, pang align sa business, syempre manonood doon yung mga businessman. So, alam nyo yung mga range ng sweldo nila dapat. At halimbawa, investing, in example ko nga, investing, alam nyo dapat yung range ng salary ng mga taong manonood sa inyo. So, mas mataas yung range ng salary na manonood sa inyo, mas mataas din yung income nyo o yung revenue nyo sa YouTube or sa Facebook. Recommendation ko lang naman to. I-align nyo yung niche market nyo, dun sa may pinakamalaking monetary reward or pinakamalaking monetary return. Sa case nga natin, yung pwede nyo i-align yung mga videos nyo, yung mga content nyo sa English-speaking countries. Pwede nyo rin siyang i-align sa kahit dito sa Pilipinas, kahit Tagalog yung content nyo, kagaya nito, Tagalog yung content nyo, pwede nyo siyang i-align sa mga tao na working class, yung mga age bracket na 20 pataas, 18 years old pataas, mga nagtatrabaho na yon. Kadalasan yun na rin yung tinatarget ng mga advertisers. So, yun yung recommended ko na targetan nyo rin sa paggawa ng content. Tapos na tayo dyan sa target market, target audience. Pag-usapan naman natin ngayon yung klase ng content na pwede nyo i-create depende sa niche na napili nyo. Yung klase ng content na pwede nyo i-create. So, natutunan ko to sa panonood nung kay Gary V. Yung kay Gary V na channel, yung businessman na taga-Russia. Ang klase ng content na pwede mong i-create ay nagpo-fall sa mga category na to. Pwede siyang informative, pwede siyang entertaining. So, doon lang sa dalawang category na yon. Gumawa ka ng content na informative at entertaining. O pwedeng informative o entertaining. Pwede mong gawin, magkahalo silang dalawa. So, ano yung example nun? Halimbawa, meron ka education channel, yung tutorials. Yung tutorial videos, mga tutorial videos, kagaya na tong Illustrados, mga tutorial videos na to, educational videos to. Naglilin to dun sa informative type, yung mga learning videos. Yung mga videos na may matututunan ka, naglilin yun doon sa informative. Diyan sa mga video na yan, sobrang konti ng nanonood. Sobrang konti ng nanonood sa mga informative channel. Learning channel, yung mga ganon. Konti yung nanonood dyan. Pero kadalasan yung mga nanonood dyan, pure yung mga audience dyan. Yung mga nanonood dyan, may intention talagang matuto. May intent talaga na matuto sila. Kahit konti lang yung mga audience mo dyan, okay lang yan. Kasi yung mga audience mo dyan, kahit konti sila, mataas yung CPM nila. Mataas yung revenue. Kasi alam mo na yung hindi yan isa-search ng bata. Hindi yan isa-search ng sobrang bata. Ang isa-search ng mga sobrang bata, yung mga cartoons, Marvel videos, mga ganon. Pero yung mga informative, learning, educational na mga content, isa-search yan ng mga taong gusto talagang matuto. At kadalasan, isa-search yan ng mga taong nagtatrabaho na or may income na. So alam naman natin na yung mga taong may income na, tinatarget yan ng mga advertisers, tinatarget yan. Mga internet marketers, tinatarget yan ng mga ads, yung mga may trabaho na. Doon nagpo-fall yun, kadalasan sa mga educational content. Doon sila kadalasan nagpo-fall. Pero ang konti ng mga audience dito. So ulitin ko, pwede kang mag-create ng content. Magpo-fall yan sa information, learning, at sa entertainment or entertaining content. Dito naman tayo sa entertaining content. So, dito sa entertainment content, sobrang daming nanonood dito. Kagaya nung kay Kong TV, kay V, sa mga pranks, YouTube video na may social experiment, sa mga hacks. Dun sa mga videos na yun na entertaining, yung mga good vibes lang, yung mga nagpapatawa lang, mga comedy content, mga skits. Dun sa mga videos na yun, sobrang baba ng revenue, sobrang liit ng CPM. Dahil alam natin na mga bata yung nanonood doon, puro patawa yung content, mga bata yung nanonood, mga teenagers. Sobrang taas nung reach nung niche market na yon, yung entertainment content, mga pranks in nga, yung mga yan. Yung mga vlog content, yung mga personal vlogs, parang naglilin na siya papunta dun sa entertainment content. Entertainment na rin yung mga yon. Sobrang daming ang views dun sa entertainment
entertainment content na yun. Pero napakakonti ng revenue. Cents lang yung revenue dun sa mga content na yun. So, mamimili ka na lang dun sa dalawang yun kung anong niche, kung saan niche ka papasok. Nagbibigay lang tayo ng guidelines dito kung saan ka pwedeng pumasok, kung saan pasok yung niche mo. So, naglilin ba yung niche mo sa informative? So, yun sa investing, pwede mag-lean din yun sa informative. Kinagandahan nga rin itong mga niche na to, yung mga investment content, yung mga Bitcoin content. Nagli-lean siya sa educational content, learning content, pero sobrang dami rin ng mga views niya. So kadalasan ito yung mga pinipili ng mga tao. Pero para sa akin, halos lahat naman yan, lahat ng yung buong spectrum ng content creation, from informative hanggang entertainment, lahat naman yan profitable. Lahat yan kumikita. Lahat yan nagpapasok ng revenue. Depende lang sa'yo kung saan ka doon sa mga niche markets na yon. Entertainment ka ba? Gusto mo ba nang gumawa ng mga videos na good vibes lang? Gusto mo bang gumawa ng mga skits? Gusto mo bang gumawa ng mga documentaries? Gusto mo ba magluto at i-video mo online? Gusto mo ba gumawa ng music? Gusto mo bang gumawa ng art? Gusto mo bang gumawa ng mga stories? Gusto mo ba mag-stream? Gusto mo ba mag-gaming? Yung gaming nagpo-fall din yan sa entertainment. Sobrang daming nanonood niyan. Mobile Legends. Lahat yan, bawat isang kategory ng mga niche markets, merong nanonood dyan. Huwag ka lang gumawa ng mga sobrang scattered na mga content. Pwede kang gumawa ng mga content na halos magkakaparehas, pero sa isang niche market lang. Ang suggestion ko, huwag kang gagawa ng magkaibang niche talaga ng mga videos. So sana nagigets nyo yung informative, sa spectrum ng informative, educational, hanggang sa entertainment spectrum. Klase ng content, yung content spectrum na makikita nyo dito sa internet. Hindi lang sa YouTube, hindi lang sa Facebook, sa TikTok din, may ganyang spectrum ng content. Sa TikTok, meron din yung entertainment, meron ding informative side ang TikTok at YouTube Shorts. Yung mga yan. Ito naman, next, magbibigay tayo ng mga example niche na pwede mong pasukan, gawa ng content. Mga niche examples lang naman to. Ang isang klase ng niche na pwede mong gawin, pwede mong gawa ng content ay yung personality-based niche. Ito yung personality-based, ibig sabihin, bubuo ka ng isang community ng mga audience na nagugustuhan yung personality mo. Example ng mga content na nagpo-fall dyan ay yung kay Kong TV. So, nagba-vlog siya ng buhay niya. Gusto mo yung personality niya. Gusto mo yung personality ng vlogger na yon. So, halimbawa, yung content ni Emma Chamberlain. Si Emma, kinokontent niya lang yung buong buhay niya para siyang diary content. So, pwede nyo gawin yon. Isa rin yan sa mga niche. May niche market din yung mga yan. So, halimbawa si PewDiePie. Si PewDiePie, meron siyang content na personality-based. Naniniwala ako na personality-based yung content ni PewDiePie. Kasi nakikita ko na nag-stick yung mga tao na nanonood pa rin sa kanya dahil sa personality niya. So, meron pa siyang parang sub-niche na gaming content. Isa siyang gaming content creator at streamer din, si PewDiePie. Pero sa tingin ko, yung entertainment value niya, nakukuha dun sa content na nagpo-fall dun sa personality-based area. So next naman, itong work-based na mga niche. So kung meron kang work, meron kang trabaho, pwede ka magsimula dun. So halimbawa, ang trabaho mo ay nagbebenta ka ng cotton candy. Halimbawa, nagbebenta ka ng ice cream. Meron isang tao na sumikat sa TikTok dahil dun sa ice cream. Nagkukwento siya ng story ng buhay niya. Parang magkahalong personality-based tsaka entertainment. Nagkukwento lang siya about sa buhay niya, ano nangyari sa kanya. Compelling yung kwento niya, pero nagawa lang siya ng ice cream. Habang nagawa siya ng ice cream doon sa store nila. So, yun yung trabaho niya. Pwede nyo gawin din na kung ano yung trabaho nyo, yun na rin yung niche market nyo. So, halimbawa, isa kang chef, isa kang crew. Halimbawa, crew ka ng McDonald's, crew ka ng Jollibee. So, halimbawa, crew ka ng Jollibee, tapos mahilig kang sumayaw. Pwede kang mag-TikTok na crew ka ng Jollibee, di ba? Isang karpintero. Meron ako nakitang content na nag-woodworking siya, nagkakarpintero siya, gumagawa siya ng bahay at binablog niya yung paggawa niya ng bahay. Pwede magmula yung content mo kung ano yung trabaho mo talaga. So, halimbawa, isa kang programmer, isang web developer. Pwede yung content mo about web development or yung content mo about fishing. Meron mga tao na hindi nila alam kung paano humuli ng isda. So, pwedeng yun yung maging content mo. Halimbawa, mahilig ka sa video games, mahilig ka sa games.
pwede mo rin yung gawing isang niche. So, halimbawa, kahit nagtitinda ka lang ng kung ano, nagtitinda ka ng cap, nagtitinda ka ng t-shirt, bagger ka ng SM, nagtitinda ka ng fishball, pwede na yun, nagtitinda ka ng pares, binavlog lang niya yung pagluluto niya ng pares, everyday, nagbablog siya kung ano yung mga feedback ng customer niya, mga ganon, mga simpleng niche lang, pero alam mong may manonood. Pinakamadaling simulan na niche yung work-based niche. Kung ano yung work mo ngayon, doon ka na magsimula. Kuha ka lang ng cellphone, kuha ka lang ng camera, vlog mo yung ginagawa mo, i-upload mo sa YouTube, i-upload mo sa Facebook, meron at meron na manonood niyan. Next naman, information-based na mga channel. Lahat ng content na may matututunan yung tao, may matututunan yung audience mo. Halimbawa, tutorial videos, paano gumawa ng computer, paano mag-setup ng computer, paano mag-setup ng kotse, paano gumawa ng bahay, paano gumawa ng website. Lahat ng tutorial videos at pwede ring documentary style. Paano gumagana yung electric fan? Diba, i-vlog mo yun. Paano gumagana yung refrigerator? Diba, pwede rin yun. Pwede ka rin gumawa ng mga news report. Kung balak mo na maging newscaster, pwede kang magsimula dito. So, halimbawa yung trabaho mo, reporter ka, mahilig kang mag-convey ng mga news, yung mga current events, gusto mo rin magkwento ng mga history, gusto mo magkwento ng mga chismis, kahit mga ganon, informative pa rin yun na category. Next naman na niche yung random or entertainment niche. So, kahit anong niche na tungkol sa social experiment, prank, good vibes, yung mga yon. Yun yung mga random niche. Pwede ka magsabi ng mga story, kahit anong story, pang batang story, pang matandang story. Lahat ng story-based na content, pwede rin yun maging niche mo. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong talk show sa YouTube, Tony Talks, Will Dasovish, podcast, mga yon, pwede mo rin yung gawing niche kung yun yung gusto mong gawing niche. Nga pala dito sa mga niche na to, pwede ka ditong hindi magpakita ng muka. Pwedeng faceless yung mga videos. Marami ka naman nakikita ng mga virtual creators na hindi nagpapakita ng muka. Una ko inumpisahan tong channel na to, hindi ako nagpapakita ng muka. Gumagana naman siya kahit di ka nagpapakita ng muka. So gusto mo maging content creator, gusto mo maglabas ng creativity mo sa mundo, okay lang kahit faceless yung video mo. Napatunayan ko na gumagana talaga yan. Sabihin ko rin tong ibang mga niche na to. Cooking niche. Pinag-uusapan na rin natin yan. Cooking niche, music, art, unboxing niche. Pwede rin kayo mag-unbox ng mga items, mga technology niche. Depende talaga sa kung anong gusto nyo. Ang pinakamahalaga talaga, gusto mo yung niche o yung topic na papasukin mo, yung gagawan mo ng content. Kasi kung hindi mo talaga gusto yan, wala ka talagang hilig dyan, wala kang skill, malabo kang mag-success dun sa mga niche na pipiliin mo. Kasi itong content creation, itong pagbablog, pure perseverance yung kailangan mo dito. Kailangan mo talagang mag-upload ng video every week, every day. At hindi yan isang buwan lang, isang 3 buwan lang. Abutin ka ng taon, 1 taon, 2 taon, bago talaga magkaroon ng traction para talaga mag-boom yung video mo. Mag-boom yung channel mo. Abutin talaga ng taon yan. Hindi lang talaga months yan. Swerte ka na kung abutin ka ng 3 months para mag-viral at ma-master mo talaga yung YouTube. Kung complete beginner ka lang talaga, nag-umpisa ka pa lang, para ma-master mo to, kailangan mo talaga ng oras at pasensya para gumana talaga yung pag-upload mo dito sa YouTube bago ka ma-monetize talaga. Sasabihin ko dito yung mga niche market na posible kang magkaroon ng success dahil proven na yung formula nila. Dahil may mga nag-success na dito sa niche na to. Alam nila kung paano na gumagana yung laro. Yung laro nitong content creation, alam na nila. Ito yung mga niche example lang na gumana talaga sa kanila yung content creation business. Nagkaroon na sila ng success talaga dito sa space na to. Isa nating example na content creator, itong si Nas Daily. So si Nas Daily, ang niche niya yung telling stories, entertainment niche. Entertaining siya at informative yung niche niya. Ang ginagawa niya, nag-i-interview siya ng mga tao at parang nire-relay niya yung story nila. Kino-condense niya sa isang content yung stories ng mga tao. Ginagawa niyang maliit na documentary style. Ginagawa niyang entertaining yung isang information na yon, yung kwento na yon or yung history na yon para hindi ka maboring. So ganun yung ginagawa niya, maraming cuts, maraming effects, maraming text para hindi ka maboring na panoorin yung content niya. So yun yung si Nas Daily. So ang isang katulad niyan dito sa Pilipinas, pwede nyo rin gayahin tong mga models na to ay yung kay Kaalaman. Yung mga content niya, kung makikita nyo, marami nag-success dito, marami kong nakilala na nag-success dito sa content creation na to, model na to na parang yung formula niya, parang katulad nung kay Kaalaman na documentary style. Boses lang siya na nagna-narrate, mga pictures, images lang siya, mga video clips lang yung pinapakita, na pinag-uusapan yung isang topic sa history or isang topic na interesting. So, isang storya na interesting, parang ganon. Para din siya si Nas Daily pero
Tagalog version, sobrang dense ng information. Isa pang niche idea na posible kang mag-success ay itong educational niche. Pwede rin to, proven na to na gumagana. Proven na rin ng mga ibang content creators na itong space na to gumagana talaga. Itong information, education space, gumagana talaga to. How to, tutorials, yung education. Kapag meron kang mga skill na gusto mo matutunan, syempre, ang una mong gagawin, magta-type ka sa Facebook, magta-type ka sa YouTube. Paano gawin to? Paano gawin tong thesis namin? Paano gawin tong project namin? Paano ka ba mag-program? So yung mga yon, mga skills yon na pwede mong i-search sa internet at pwede mong matutunan online. Pwedeng ikaw yung mag-provide dun sa mga skills na yon. At kung may nakita ka na isang content creator na ang pangit ng gawa niya dun sa video na yon, sobrang boring, hindi mo gusto, at sa tingin mo, mas magagawa mo ng mas maganda yung video na yon, tutorial video na yon, kahit anong video sa YouTube na sa tingin mo, pag ginawa mo yung video na yon, mas maganda yung video mo, pwede mong labanan yon, pwede kang pumasok dun sa niche na yon, dun sa market na yon. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga evergreen niches, yung mga tinatawag na evergreen content. So ano ba tong mga evergreen content? So pag sinabing evergreen niche o evergreen content, ang ibig sabihin niyan, ito yung mga niche o yung content o mga products na hindi nalalaos. Yung palagi siyang kailangan ng mga tao. Lagi siyang kino-consume, lagi siyang ginagamit, o lagi siyang pinag-uusapan. Basta lagi siyang trending taon-taon. Meron mga season sa mga taon na lagi siyang uso. For example, uso yung sa December may Pasko. Uso yung sa November may Black Friday. Tuwing November ng bawat taon may Black Friday. Tuwing November ng bawat taon merong All Souls Day. Merong araw ng mga patay. Tuwing January merong bagong taon. Tuwing February merong Valentine's Day. So yung mga yon, mga evergreen niches yon. Taon-taon lagi may ganong celebration. Every season may mga ganong celebration. So yung tinatawag nating evergreen niche. Itong evergreen niche, hindi lang yan per year. Yung iba mga evergreen examples, trending siya every month, every day, araw-araw trending siya. O hindi siya nawawala sa trend, tumataas man o bumababa yung search niya, lagi siyang pinag-uusapan o palagi siyang kailangan. Yun yung ibig sabihin ng mga evergreen na mga bagay. Kung evergreen yung niche mo, ang ibig sabihin, lagi siyang pinag-uusapan, lagi siyang trending, lagi siyang kailangan ng mga tao. So ito yung mga examples ng evergreen na mga content. Una sa listahan itong weight loss. Laging kailangan ng mga tao ng weight loss content. Kung paano magtitrim ng mga excess weight nila, lalo na sa bagong taon, kung paano mag-exercise. So contents about exercise, yan. Isa rin yan sa mga evergreen niches. Gaming, taon-taon, every month, every day, naglalaro yung mga tao. Example yan, yung Mobile Legends, lagi nila nilalaro yan. PlayStation, Nintendo Switch, kahit hindi video games, kahit yung mga tennis, badminton, basketball, lagi yan pinapanood ng mga tao, lagi yan nandyan. So yung mga content na yun, palagi yan kailangan. Isa pang niche, beauty, eto isa-isahin ko na. Beauty, wealth, food, health, education. For some reason, necessity na, lalo na sa mga kababaihan ng beauty, mga beauty products, skincare, necessity na yan, lagi na siyang kailangan. Investing, business advices, lagi na siyang kailangan. Malaki na yung demand sa kanya ngayon. So, laging kailangan yung food. So, pwede kayong gumawa dyan ng mga cooking content, recipes, travel vlogs na may mga foods na kasama. So, laging kasama dyan yung health. Siyempre, mga health tips, nutrition, diet, exercise. Lagi siyang kailangan. Taon-taon, every day, every week, meron ka dapat nakahandang content para sa kanya. Kung ano yung foods na dapat kainin, ano yung mga healthy foods, ketogenic diet, yung mga keto diet, pwede mo yung gawan ng mga contents. Education, so lagi yung kailangan. Laging kailangan ng mga tao ng tutorials sa mga bagay-bagay. Nag-update ang technology. Sa isang taon, pwedeng outdated na yung knowledge, outdated na yung mga information. So, kailangan mo na mag-update. Kailangan araw-araw, every month, laging may bagong information na makonsume yung mga tao. Yung mga content creators ang nagpo-provide nun. Isa rin na ina-advise ko at pinopromote ko na magkaroon kayo ng evergreen niche. Hindi man marami yung pumupuntang traffic dun sa website mo. Hindi man maraming tao yung pumupunta dun sa content mo. Hindi man maraming nanonood sa content mo. At least every day, every month, every week,
lagi may nanonood dun sa content mo. Walang zero, walang dalawa lang yung nanonood, 5 lang yung nanonood. Lagi may nanonood. Kasi evergreen yung niche mo. Sa lahat ng season, sa lahat ng araw, palaging uso. Palaging kailangan yung content mo. At lagi may demand. Ano naman yung mga example? Ano naman yung mga example ng hindi evergreen niche? So, yung mga hindi evergreen niche, yun yung mga nauuso lang ngayon. Yung tinatawag nilang fads. Yung mga nauuso lang talaga ngayon. So, for example, yung fidget spinner. Fidget spinner na nauso lang dati yan. Pero ngayon, hindi na siya uso. Hindi na ginagamit ng mga tao. Naging trend lang siya isang beses. Ang isang example pa ng hindi evergreen na niche ay yung hindi mo na mapapakinabangan sa future. So, halimbawa, meron kang news o news channel, chismis channel. Yung mga yon, okay naman siya kumita sa moment na to ngayon habang nagte-trending yung isang issue, halimbawa. So, halimbawa, isa kang news reporter dun sa channel na yon. Gumawa ka ng channel na puro balita lang yung pinopost mo doon. So, ang bentahe nun, kailangan sumakay ka sa isang trend, yung mga nagte-trending na mga topics. So, magte-trend lang yung mga topics na yon sa buwan na to o sa week na to. After nun, mawawala na yung trend. So, malalaos na yung trend, may bago na naman trend. Hindi nagpapatong-patong yung mga video mo para mag-accumulate ng sobrang daming views. Hindi siya nagpapatong-patong. May mataas na trend, tas biglang babagsak. May mataas na trend ngayong araw, ngayong linggo, tas bigla siyang babagsak. Ang magiging analytics ng channel mo, taas baba, taas baba, taas baba. Hindi siya nag-grow ng exponential. Hindi siya nag-grow pataas ng pataas. Taas baba yung grow ng channel mo. Para sa akin, okay naman yung mga news channel. Hindi ko lang siya ginagawa. Pero sa tingin ko, meron naman ako nakikita mga successful na mga channel na ganun yung setup nila. Mas pinipili ko lang sa channel ko na hindi ganun yung setup. Pwede nyo gawin yon sa channel nyo at magiging successful kayo doon. Sa tingin ko, kung araw-araw kayo nagpo-post ng mga news content, news channel, news content, mga bagong mga scoops at trends, mga chismis, ganyan, magiging successful kayo doon. Pero pag natapos yung trend, natapos na lahat-lahat ng issue, magiging stale na lang yung growth ng channel nyo, magiging magpa-plateau. Hindi siya example ng isang evergreen na mga niche. So, siguro nagigets nyo naman kung ano yung mga evergreen niche na explain ko naman ng maayos. Next tayo, niches that lead to monetization. Kung pipili kayo ng niche, dapat nakikita nyo na kung paano siya i-monetize. So, unang pagsabak nyo pa lang, unang paggawa nyo pa lang ng content, unang video nyo pa lang, dapat nasa isip nyo na kung paano nyo i-monetize yung content nyo. Marami tayong mga monetization option. Yan yung itatakal ko dito sa topic natin na dapat, yung pagpili nyo ng niche, dapat nagli-lead yan sa monetization. So, alam nyo na yung mga avenue kung saan kayo pupunta, kung saan kayo mamonetize. Halimbawa, magbebenta kayo ng t-shirt, mag-affiliate marketing kayo, magbebenta kayo ng t-shirt, magbebenta kayo ng product, dapat alam nyo na kung ano ibebenta nyo, unang pag-post nyo pa lang sa YouTube video nyo. Yung ibang content creator, hindi ganito kalayo mag-isip. Ngayon, isip nila, magkaroon pa lang ng 1,000 views, 500 views man lang doon sa YouTube video nila. So, dapat, ang iniisip nyo agad, paano nyo mamomonetize yung content nyo? Paano nyo mamomonetize yung niche? Yung niche na gusto nyo tahakin. At yung mga audience nyo ba, dun sa niche na yon, may mga pera ba? So, malalaman nyo yan kung may pera ba o wala. Yung mga audience nyo sa niche nyo. Malalaman nyo yung age group nyo. Malalaman nyo yung trabaho nila. Makikita nyo dun sa analytics ng YouTube kung ano yung characteristic ng mga audience nyo. Ito yung mga avenues ng monetization. Kung mag-iisip kayo ng paraan o diskarte para ma-monetize yung content nyo, ito yung mga example. So, pwede nyo i-monetize yung content nyo gamit yung YouTube CPM. Yung sweldo mismo ng YouTube. Yung YouTube revenue mismo. Yon isang avenue ng monetization. Ang magiging focus nyo doon, dapat pataasin nyo yung views ng YouTube video nyo. Dapat sobrang taas ng views ng YouTube video nyo para tumaas yung YouTube RPM or CPM nyo. So, kung yun lang yung gusto nyo monetization, okay lang. Mag-focus lang kayo doon. Kung paano magpa-views, kung paano bigyan ng traffic yung mga videos nyo. Next, pwede kayo magbenta ng merch. Pwede kayo magbenta ng digital products, t-shirts,
physical products, yung mga yon. Pwede kayo magbenta ng mga pabango o kahit anong merch na gusto nyo, mga cups. Maraming mga influencers yung gumagamit ng mga ganitong tactics. Next, pwede kayo magbenta ng libro, ebooks, courses. Pwede nyo gawin yan sa mga audience nyo din. Kung meron kayong mga educational na mga content, pwede nyo gawin yan sa mga audience nyo. Pwede kayo magbenta ng mga courses, libro, information products. Pwede yan. Next, pwede kayo makipag-deal sa mga companies. So, ito yung tinatawag na brand deals. Magre-reach out kayo sa mga companies, bibigyan nila kayo ng pera. So, naglalagay yung mga companies ng mga sponsored ads dun sa videos ng mga influencers. Uso na ngayon yung influencer marketing. So, widespread na ngayon yung mga content creators na nag-i-sponsor sa mga big brands. Pagka nakahatak kayo ng isang malaking brand na gusto yung content nyo, halimbawa meron kayong 100,000, 300,000 views per video, pwede nyong i-pitch yung YouTube channel nyo sa kanila, pwede nyo silang offeran ng slot yung sa mga videos nyo para i-promote. Ito lang naman ay parang extra income na pumapasok dun sa YouTube channel nyo. Bukod dun sa YouTube AdSense, dun sa revenue na nakukuha nyo talaga sa YouTube. Kung gusto nyo gawing full-time yung pagiging isang content creator. Yung isa pang monetization avenue, yung affiliate marketing. Ang nakikita kong gumagana talaga sa affiliate marketing at na-try ko na din ay yung unboxing niche. So kung meron kayong mga cellphone, mga gadgets, camera na ina-unbox, sobrang lakas humatak niyan sa affiliate marketing. Nag-unbox kayo ng cellphone or case, pwede nyo lagay sa description yung mga cellphone na ina-unbox nyo. O kung anumang gadget yung ina-unbox nyo, pwede nyo yung ilagay sa description. Andun yung link ng affiliate nyo sa Lazada, Shopee, or kung anumang website yung ina-affiliate marketing nyo. Hindi lang yan sa mga physical products na gagawa. So, halimbawa meron kayong ipopromote na isang web hosting site. So, itong halimbawa, HostGator or Bluehost. Itong mga web hosting site na to, meron yung mga website na nag-offer sila ng percentage ng sales. Halimbawa, bumili ng isang hosting space yung nag-click dun sa affiliate link mo. Meron ka dong konting commission galing dun sa seller o sa owner mismo ng website. So, meron niyang affiliate, merong affiliate dyan yung Shopee, meron silang affiliate program, meron din yung Lazada, meron din silang affiliate program. Marami pa ako nakikita mga websites at shops na may affiliate program. Hindi lang yung mga products na yon, marami pang ibang products yung may affiliate programs. Meron din yung mga apps, meron din yung mga games. So kung meron kayong content tungkol dun sa mga products na yon, na ipopromote nyo yung mga products na yon, at sasabihin nyo lang, meron kaming link sa description, check nyo tong product na to, sobrang ganda nito. So halimbawa, camera. Nagamit ko na itong camerang to at sobrang ganda ng image. Yung affiliate link na yon, mapupunta dun sa affiliate site. So ganun gumagana yung affiliate marketing sa YouTube or sa Facebook. Gumagana yun sa mga content natin, monetize yung content. At yung pera, saka nang hahawakang product kung affiliate marketing yung route mo sa content creation. So marami na tayong guidelines na nasabi tungkol sa pagpili nyo ng sarili nyong niche sa gagawin nyong mga content. Kayo na lang yung bahala kung ano yung niche na pipiliin nyo dun sa trabaho mo ngayon, incline sa industriya mo ngayon, sa mga hilig mo ngayon, sa mga hobby mo ngayon. Depende talaga yan kung ano yung trip mo. Kung saan ka masaya, yun yung piliin mong niche. So, kayo na yung bahala kung paano nyo ito-testing, kung ano yung discarding gagawin nyo. Nabi ko lang dito yung mga guidelines, yung mga tips, kung paano nyo siya pipiliin.